أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O you who believe, be aware of Allah and His handsomeness and iman, and do not let yourself die except that you are a Muslim. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال منها زوجها وبث منهما ذرية كثيرا وأنشأها واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O humanity, be aware of your Lord who created you from one soul, and from its mate it spread from both of them many men and women. And be aware of Allah through whom you demand your rights of one another. And do not cut off the relation of the womb that bore you. And truly Allah is ever watchful over you. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O you who believe, be aware of Allah and speak the straightforward words. He will repair for your deeds and forgive your wrongdoings. And whosoever obey Allah and His Messenger has achieved a great success. Alhamdulillah, lahat po ng pupupuri at pasalamat ng mga kapatid ay para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, o kay bilis ng takbo ng oras at panahon ngayon. Hindi lamang dama natin, hindi lang masasabi natin, bugos ito ay na-prove ng science o mga kapatid na ang ating mundo sa ngayon ay sadyang umikot ng mabilis. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, ating laging naaahalahanin ng oras na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wal-'asr, inna al-insana lafi khusr
Innal ladhina amanu ittaqu innal ladhina amanu hatta haqqi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Na kung saan mga kapatid, ang oras ay ibabalik po natin. Na kung saan mga kapatid, sabayan po natin ang usawa upang tinipid. Dahil mga kapatid, hindi natin bukod alam na kung saan o kailan tayo dadat na ng kamatayan. Kung mga kapatid ko ang sarili, hinayanyahan ko kayong lahat na tayo mag-invest hindi dito sa mundo, kundi sa akira. Na kung saan tayo ay magsikap, tayo ay mag-is, na naway dati palalay ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapasok sa kanyang paraiso. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang topic ko po natin ngayon ay hindi po sa tinatawag na hasad o tinatawag na selos o mga kapatid o pagkaingit. Ang pagkaingit sa biyaya na tinatamasa ng iba o mga kapatid. Ang inggit at selos ay isang sa katangian sadyang mapakain. O sadyang mapakain ng mga kapatid na humantong sa kawalan ng pananampalataya. Dahil ito ay nauwi sa isang damdamin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi makatanungan sa kanyang mga kapatid. Sadyang hasad o selos, inggit, ay isa sa mga napanirang damdamin na maaaring aglahin ng isang tao. Laban sa kanyang kapwa o mga kapatid, ito ang nagtutulak sa tao upang magnanais ng masama sa iba. Gayon din, siya ay nakakarama ng ligaya kapag ang kasawian ng isa ay lumago sa kanyang mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng babala laban sa inggit sa pamamagitan ng paghahambing nito mga kapatid sa isang apoy na lubusan tumutupok sa kahoy na siya'y nagsabi, mag-ingat kayo sa inggit sapagkat tinutupok nito ang mabubuting gawa katulad ng pagtutupok ng apoy sa kahoy. Ito po'y sinasalaysay ni Abu Dawud. Isinalaysay din ni Al-Trimidi mula kay Al-Zubair bin Al-Awam, naway kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumating sa inyo ang sakit ng mga bansang nauna sa inyo, ang paninibago at pagkakuot. Ito ay taga-ay o taga-wasak. Hindi ito sinabi na inahait ang buhok. Bugos, inaayit o inawasak nito ang pananampalataya ng mga kapatid. Sinabi ni Damu'ah bin Talbah, naway kalugdan siya ng Allah, ang mga tao ay mananatili sa kabutihan hanggang hindi nila kinainggitan ang isa't isa. Mga kapatid sa pananampalataya, inisalaysay ni Su'ub al-Imam, ang tao ay nagtatagal nito ay hindi makakaramdam ng kapayapaan at kapanatagan hanggang nakatuon ang kanyang atensyon sa iba na hindi kanyang sariling pagsusumikap. Inuulat din ni An-Nawawi, naway kalugdan siya ng Allah, ang nabanggit, ang higit ay isang pagnanais para sa isang tao na may pananampalataya na mawalan ito ng pagiging ito man ay reliyon o makalupang pagpapala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, naway mapuputan natin ang leksyon ang tungkol sa hinggit o selos na tinatamasa ng ating mga kapatid. Mga kapatid sa pananampalataya, ating isipin na ang mga
biyayang ito ay sadyang maliit lamang na biyaya. Ukol sa biyayang hinihintay natin sa kabilang buhay. Mga kapatid, kung ating iisipin na ang pera sa mundo ito ay isang malaking biyaya na para sa ating mga kapatid, diyan tayo nagkakamali. Dahil tayo biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paningin, ng pandinig, ng mabuting kalusugan, ito po'y biyaya na hindi matutungkasan ng pera ng mga kapatid. Na kung saan ikaw ay sasabihan na bibigyan ka ng malaking ka pero kunin ang iyong anak. Papayag ka ba? Mga kapatid sa pananampalataya, habang inaamasa natin ngayon ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan yung ating mga paningin ay nandiyan pa, kung saan yung ating paningin ay nakakabasa pa ng Quran ng mga kapatid, huwag po natin aaksayahin ang biyaya na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katunayan ng mga kapatid, darating na oras na kung saan yung iyong kapawalan, yung biyaya na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay unti-unti o kapatid ay kunin yan. Katulad ng ating kalusugan, na kung saan tayo mga kapatid ay malusog pa ngayon, unti-unti darating din ang araw na magkakaroon tayo ng sakit. Subhanallah. Unti-unti darating din ang araw yung mabuting kalusugan mo ay unti-unti yan ang kapatid ay maglulugod-lugod ka na. Kailan pa natin mga kapatid aanyahanin ang ating sarili na gumawa ng kabutihan para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin mo na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kaya mga kapatid, hindi ka inuman. Darating na araw na kukunin ka na. Kaya mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na darating na oras na tayo kukunin na, ano na lang ihaharap natin. Sa katunayan mga kapatid, tayo binayaan ng 24 oras na kung saan ang oras ng salat ay ilang minuto lamang. Bakit subalit iilan sa atin hindi pa magkakaroon ng pagsasala? Ang sala mga kapatid ay isang gawaing obligado. Isang paulit-ulit na tayo binalaan sa banal na Quran na mayroong emperor na naghihintay, mayroong paraiso na naghihintay. Subalit parang baliwala lang sa atin. Hindi tayo magbuhay dito mga kapatid ng permanente. Darating sa oras, nalalabutan tayo ng hininga. Kaya tayo ay blessed o mga kapatid. Bakit? Tayo binayaan ng Islam. Tayo ay naging Muslim o mga kapatid. Tayo nagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. O mga kapatid sa pananampalataya, huwag natin aksayahin ang tinatawag na oras. Dahil kapag ang oras ay lumipas, hindi mo yan mababalik. Katulad ng mga puti na ngayon, hindi na yan babalik sa ito. Sigurado, aabot yan sa kamanaan. O kapatid, huwag sa kayo. Kailan pa tayo magbabago? Mga kapatid sa pananampalataya, naway pakinggan po natin ang istorya ng isang mag-iina na kung saan itong istorya na ito ang isang ina